Wala, tumatago na, nagtago na. I know that the ISIS are merciless and they are looking for Christians to kill. My orders are shoot to kill. Ito ang halimbawa ng karaniwang naiisip ng mga tao tuwing nababanggit ang Mindanao. Kung saan sa tuwing may nagbabanggit nito, kadalasang puro gulo at gera lamang ang naiisip nila na tunay naman na mali talaga. Kaya kung nais niyong matuklasan at masaksihan ang kagandahan ng Mindanao, halina't magsimula sa mga tourist spots. May balak kami pumunta ng Mindanao. Well, itong dapat ko na bisitahin. Hinago ko, located in Mindanao del Norte, Mindanao, Philippines. Ang falls na ito ay may 120 feet at ito ay perfect for relaxation and swimming. Oh, sobrang cool nun ha. Feeling ko gusto ko puntahan yung lugar na yan. Sakto, gusto ko pa lang mag-relax. Yes! Kailangan mo na doon puntaan. Pero teka lang, may narinig ka na ba about dun sa mas gusto ko? Oh, talaga, hindi ko pa nakikita yun. Oo, mas gusto ko. Kung nakalatan ako ang sobrang pagwan na yung boss niya, isa sa ating pagkakas. Gusto ko rin ang traditional. Well, naroon ang North Apo na matatagpuan sa Davao del Sur. At isa pa, ang Philippine Center na matatagpuan naman sa Davao South. At higit sa lahat, ang Enchanted River na matatagpuan sa Inatuan, Surigao del Sur. Teka, huwag kalimutan ang Maria Cristina Falls na matatagpuan sa Iligan City, Lanao del Norte at ang Lake Cebu na matatagpuan sa South Cotabato, Philippines. Ngayon, alamin natin ang ilan sa mga tourist spots dito sa Mindanao. Kaya, Para na! Kaya. Tatalo na ako. Ano pa rin? Ano? Talo mo to. Bakit? Ano ba yun? Ano kasi, sabi dito, akala ng karamihan, delikado daw yung Mindanao. Bakit? Totoo naman yun malayo talaga sa katotohanan yung sinasabi. Bakit? Paano mo nasabi? Eh, syempre, doon ako nakatira. Davao. Sige nga, magsalita nga ng taga Davao. Ay, kapalo na ko anak eh. Bisaya kay Kunda ko. O, di ba? Nga, patunayan mo na hindi delikado yung Mindanao. Ang tawag yan, sabi dito, kulintang. Isang tradisyonal na instrumento sa Mindanao, di ba? At itong instrumento na to, uri siya ng gong. Ito yung tsura niya. Kalimitang ginagamit yan, nakikita yan sa panahon ng mga pagdiriwang. Nagsasabi daw na kinikwento, pamamagitan ng ritmo. Para siya nagkikwento gamit yung music. Pala ng pre. Siyempre di ako magpapatalo, meron din ako. Tingnan mo. Tignan mo. Siyempre Sabi to. mo, Siyempre, ano lang. Ito, Sige. single dance. Ano ba yung single dance? Diba? Tingnan mo yung picture na to. Sabi dito, ito ang single. Isang sayaw sa Maranao, parte ito ng Mindanao. Alam mo yung mga colorful na... Parang mga mananalo ba yan? Oo, parang ganun, yun. Ang tawag dyan is tinalak. Mukhang Hanggang dito lang tayo pare. Sige. pangalan na tayo. Paalam. Alam guys. Si Albano Tiburon ay isa sa kilalang makata at manunulat mula sa Mindanao. Ang kanyang akda ay sumasalamin sa kultura at sosyo-politikal na realidad ng mga Muslim na nakatuon sa temang pagkakakilanlan, pananampalataya at mabulong sigalot ng Mindanao. Isa sa kanyang kilalang akda ay sa likod ng mga alon. Isang basa mga halimbawa ng mga kilalang manunulat mula sa Mindanao ay si Ricardo de Anglia. Si Ricardo ay isang manunulat, makata at akademiko na tanyag sa kasunod at mamagmilay na istorya ng pagsulat. The Likhaan of Anthology of the Philippine Literature in the 1900s to the present ay isa sa mga halimbawa ng kanyang akda. Ilan pa sa ibang kilalang manunulat sa politika ng Mindanao ay si Antonio Reyes Enriquez, Macario T. Cruz, at Juana D. Cruz. Meron kayong mga magandang pasay na nagmula sa Mindanao?
loving stories na play na isinulat ni Joanna Lynn Cruz noong 2021. At ang pangatlo ay ang Below the Crying Mountain na isinulat ni Criselda Yabes noong 2010. Ang istorya na to ay tungkol sa isang presidente na nakatira sa pulo na si Rosie Franz Wright na isang half-American girl na sumama sa kanyang professor na mula sa Buanga hanggang pulo at iniwan niya ang kanyang asawa nang walang pasabi o seremonya. Pero sa ganun pa, meron pa. Meron for face sa simulat ni every pangalawa, develop the everything the same way for writer. I-edit ni the Charles Manson. Ano ang tumigil sa hindi ng pagkakot sa cinema ay nag-aalok ng pag-uulad sa pagkakakailan lang din ako. Alas ang kulay sa pagulad lang, pagkakakilan lang, pananampalataya, relasyon, at ibang Marami magsalita sa ibang katangian ng Mindanao. Ano yun? Halika pag-usapan na. Ang Mindanao ay tinaguri ang pailang puna. Dahil sa mayamang lupa, nagkakaroon ito ng isyong sosyo-politikal na umahadlang sa kanyang buong potensya. Dahil sa pagkakaiba-iba ng lingwahe sa Mindanao, nangangahulugan ito ng pagkakaiba-iba ng etiquette. Ang mga katutubong grupo ng Mindanao ay may kakaibang tradisyon na lumilikha ng armas at talakas. At di na nagtatapos ang video ito. Kung nais niyo pang makatuklas ng mga impormasyon tungkol sa Mindanao, abangan niyo na lamang ang susunod naming upload. Sana'y may natutunan kayo. Ayun lamang, paalam! Naisip mo na ba kung bakit Mindanao ang tawag sa Mindanao? Actually, medyo puzzle din ako sa idea na yan. Narinig ko ang maraming teorya tungkol sa pinagmula ng pangalan nito at nalilito pa rin ako kung anong paniniwalaan. Isang teorya raw na ang pangalan nito ay nagmula sa mga katutubo nito. Ang salitang Mindanao ay nagmula sa Maguindanao na ang ibig sabihin ay mga tao na mga baha o kung saan may tubig o mga tao ng lawa. Sinasalamin nito ang mga lupaing mayaman sa ilog at matabang kapatagan sa isla. Mayroong ding iba pang mga teorya tulad ng ang teoryang Hindu-Budismo na nagsasabing ito ay nagmula sa salitang Sanskrit na Mindu na ang ibig sabihin ay bundok. At ang teorya ng mga Kastila, ang pangalang Mindanao daw ay isang katiwalian ng salitang Kastila na dos manos na ang ibig sabihin ay dalawang kamay dahil tulad ng dalawang kamay na magkakapit ang hugis nito. Sa paglipas ng panahon ay umunlad sa ngalang Mindanao ang lupaing ito, isang pangalan na kumakatawan ngayon sa buong timog na rehiyon ng Pilipinas. Ang pinagmulan ng pangalan nito ay pinag-uusapan pa rin ng mga iskolar at historiador. Ikaw naman, saan ka mas naniniwala?